Mga Ginoo, mga kaibigan, nais kong kausapin kayo tungkol sa isang bagay na bihirang mapag-usapan, ngunit ito ang mismong sentro ng ating pakiramdam bilang mga lalaki. Habang tayo ay tumatanda at lumalagpas sa edad na 60 karaniwan na nating nararamdaman na tila unti-unting humihina ang ating sigla, ang ating enerhiya, ang ating gana, ang apoy sa ating kalooban. Madalas nangyayari ito ng dahan-dahan, kaya halos hindi natin napapansin hanggang sa isang araw ay mare-realize na lang natin na hindi na natin lubos nakilala ang ating sarili. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo ng may buong kumpiyansa mula sa aking ilang dekadang karanasan sa medisina, hindi ito isang daan na iisa lang ang direksyon. Hindi pa nakakalimutan ng inyong katawan kung paano maging malakas, at ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ang susi upang maibalik ang lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon, ang naging misyon ko sa buhay ay ang tulungan ang mga kalalakihan, lalo na ang mga nasa edad 60, 70 at pataas na hindi lamang tumanda ng may dignidad, kundi mamuhay ng may lakas. Nakita ko mismo na maaari ninyong bawiin ang inyong lakas, ibalik ang inyong kumpiyansa at muling maramdaman na kayo ay buhay na buhay. Ang pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko ay ang pag-aakala ng mga kalalakihan na ang usaping pagkamayabong fertility at kalusugan ng mga hormone ay para lamang sa mga mas bata. Ang katotohanan, taglay pa rin ng inyong katawan ang blueprint para sa sigla. Kailangan nyo lang itong bigyan ng tamang materyales para muling makabuo. At nagsisimula iyan sa 5 partikular na pagkain na sa totoo lang ay kulang sa diet ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga pagkaing ito ay napatunayan ng siyensya na hindi lang sumusuporta sa kalusugan ng similya sperm at mga antas ng hormone, kundi nagpapalakas din ng inyong puso, utak, kalamnan at maging ng inyong kalooban. Samahan ninyo ako dahil ibubunyag ko ang lahat ng 5, at ang ika-5 ay isang bagay na halos hindi pinapansin ng karamihan sa mga lalaking lampas sa itata, ngunit maaaring ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Magsimula tayo sa isang mabisang pagkain na madalas minamaliit, ngunit may mahalagang papel sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng mga lalaki, ang walnuts. Aaminin ko, noong nagsisimula pa lang akong maggamot ng mga nakatatandang lalaki, ilang dekada na ang nakalipas, hindi ko inaasahan na ang isang simpleng bagay tulad ng walnut ay paulit-ulit na lalabas sa mga pag-aaral. Pero nangyari iyon. Habang mas sinusuri namin, mas nakikita namin kung ano ang itinago ng kalikasan sa harap mismo natin. Ang walnuts ay hindi lang isang merienda na mabuti sa puso. Ito ay gatong para sa inyong buong sistema. Mayaman sa omega-3 fatty acids, tumutulong ito na mapabuti ang daloy ng dugo direkta sa bayag testes, na tinitiyak na may sapat na kailangan ang inyong katawan upang makagawa ng semilya na may tamang dami at kalidad. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa mas malalim na bahagi. Ang walnuts ay naglalaman ng L-arginine, isang compound na tumutulong mag-relax ng mga daluyan ng dugo at sumusuporta sa natural na produksyon
ng testosterone. Para sa mga nakatatandang lalaki ito ay ginto. Mayroon akong pasyente na nasa 60s si Roberto na nagdagdag lamang ng isang maliit na dakok ng walnuts sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Bumalik siya pagkatapos ng 3 buwan na may mas magandang resulta sa laboratorio at isang kapapansin-pansing pagtaas ng enerhiya, pagbuti ng kalooban, at maging ng kanyang kumpiyansa sa kwarto. Sinabi niya sa akin na hindi niya naramdaman ang ganoong sigla mula pa noong siya'y nasa 40s. Para daw may bumukas ulit na switch sa loob niya. Mayroon ding makapangyarihang vitamin E at mga plant-based antioxidant sa bawat kagat na nagtatrabaho upang bawasan ang pamamaga sa sistema ng pag-aanak at suportahan ang pangkalahatang kapaligiran kung saan ginagawa ang inyong similya. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng mas maraming similya. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas mahusay na similya, mas malakas, mas mabilis, at mas matatag. Hindi lang ninyo ibinabalik ang paggana, ibinabalik ninyo ang dangal. At ito ang talagang tumatatak sa akin, napakaraming lalaki ang nabubuhay na iniisip na ang bahaging ito ng buhay ay tapos na ang paghina ay bahagi lang ng pagtanda. Ngunit nakita ko ng paulit-ulit na hindi ito tungkol sa edad, kundi sa nutrisyon. Nais pa rin ng inyong katawan na gumana. Kailangan nyo lang itong bigyan ng mga tamang kasangkapan. Ngayon, kung ang isang simpleng bagay, tulad ng isang dakok na walnuts, ay maaaring simulan ang pagbabago, isipin ninyo kung ano ang mangyayari kapag isinama natin ito sa ating susunod na pagkain, isang siksik na nutrient bomb na araw-araw nating nakikita na hindi lang bumubuo ng mas matibay na similya, kundi nagpoprotekta rin dito mula sa pinsala. Malamang ay mayroon kayo nito sa inyong kusina ngayon din. Ipagpatuloy natin. Sunod, dumako tayo sa isang pagkaing napakapamilyar, napakaordinaryo, na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki na nagtataglay pala ito ng blueprint para sa mas malakas at mas malusog na similya, ang mga itlog. Naaalala ko noong bata pa ako, pinapanood ko ang aking ama na nagbabasag ng 2 itlog tuwing umaga walang palya. Hindi niya alam ang siyensya sa likod nito noon, ngunit likas niyang ginagawa ang isang bagay na tama. Makalipas ang ilang dekada, bilang isang doktor, may kumpiyansa akong masasabi na pinapakain niya ang kanyang katawan ng isa sa mga pinakakumpletong pagkain para sa sigla. Ang mga itlog ay maliliit na nutritional powerhouse. Nagbibigay ito ng dekalidad na protina na mahalaga para sa produksyon ng similya at isang hanay ng mga kritikal na sustansya na tumutulong sa inyong sistema ng pag-aanak na gumana ng husto. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa mga itlog ay ang mayamang nilalaman nitong vitamin E at choline. Ang vitamin E ay nagsisilbing panangga, pinoprotektahan ang inyong similya mula sa oxidative damage, ang uri ng stress sa mga selula na maaaring magpahina sa kanilang istruktura bago pa man nila magawa ang kanilang trabaho. Ang choline naman ay isa sa mga hindi gaanong napapansin na bayani ng kalusugan ng mga lalaki. Ito ay may mahalagang papel sa produksyon ng testosterone at sa integridad ng sperm membrane na ginagawang hindi lang mas marami ang inyong similya, kundi mas malakas at mas may kakayahang
makarating sa dulo. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nasa huling bahagi ng kanilang 60s na gumawa ng isang simpleng pagbabago, nagdagdag ng 2 o 3 itlog sa kanilang almusal araw-araw. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagsimula silang makaramdam ng pagkakaiba, mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at sa ilang kaso, maging ang mas matibay na paninigas sa umaga. Hindi ito mahika. Ito ay nutrisyon na naaayon sa biyolohiya. Sinusuportahan din ng mga itlog hindi lang ang inyong sistema ng pag-aanak. Pinapalakas nito ang paggaling ng kalamnan, pinapatibay ang mga buto, pinapahusay ang pag-iisip, at tumutulong sa pag-regulate ng inyong mga hormone. Kapag tinatanong ako ng mga lalaki kung paano maibabalik ang kanilang sigla ng walang gamot o mga maselang paraan, madalas akong ngumingiti at sinasabing, magsimula ka sa 2 itlog at 1 layunin. Ngayon, kung ang mga itlog ang inyong baluti at tagapagtayo, ang susunod na pagkain ay ang inyong panloob na mekaniko na nag-aayos, nagpipino at nag-o-optimize ng mismong DNA ng inyong similya. Madalas itong nakakaligtaan lalo na ng mga lalaki, ngunit nagtataglay ito ng isa sa pinakamakapangyarihang sustansya para sa pangmatagalang kalusugan. At malamang kung kayo ay tulad ng karamihan sa mga lalaking lampas 60, hindi kayo nakakakuha ng sapat nito. Tuklasin natin kung ano ito at bakit maaaring nakasalalay dito ang inyong kalusugan sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan natin ang isang grupo ng mga pagkain na tahimik na nagtataglay ng kapangyarihang baguhin hindi lang ang kalusugan ng inyong similya, kundi ang mismong kalidad ng inyong DNA, ang madidilim na berdeng gulay. Ang spinach, kale at Swiss chard ay maaaring hindi ang unang mga bagay na inyong kinukuha bilang isang lalaking lampas 60. Naiintindihan ko, hindi ito ang mga pagkain na agaw pansin. Ngunit pakinggan ninyo ako dahil maaaring ito ang nawawalang piraso sa puzzle ng inyong kalusugan. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga berdeng gulay ay ang mayaman nitong supply ng folic acid o vitamin B9. Isa ito sa mga nakakaligtaang sustansya sa kalusugan ng mga lalaki, ngunit may direkta itong papel sa kung paano nabubuo ang inyong similya at kung paano nananatiling buo ang DNA nito. Naaalala ko ang pakikipag-ugnayan ko sa isang pasyente na nagngangalang Tomas, isang 97 taong gulang na retiradong inhinyero. Dumating siya sa aking opisina na bigo mababa ang enerhiya at kumbinsido na ang kanyang pinakamagagandang taon ay lumipas na. Ang kanyang pagsusuri sa dugo ay nagpakita ng isang borderline na kakulangan sa folic acid. Nagdagdag kami ng 2 porsyon ng madidilim na berdeng gulay sa kanyang pang-araw-araw na pagkain, mga simpleng pagbabago tulad ng ginisang spinach sa hapunan o pag-blend ng kale sa isang smoothie sa umaga. Sa loob ng 2 buwan, bumuti ang kanyang pagsusuri sa similya, naging matatag ang kanyang enerhiya at marahil ang pinakamahalaga, bumalik ang kanyang pakiramdam ng pagkakaroon ng layunin. Sinabi niya sa akin, "Doc, pakiramdam ko'y muli akong nagpapakita sa sarili kong buhay." Iyan ang ginagawa ng folic acid. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng similya. Ito ay tungkol sa paggawa ng similya
na nagdadala ng inyong genetic na pamana ng walang pagkakamali. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mababang antas ng folic acid ay maaaring magpataas ng rate ng mga chromosomal abnormality sa similya ng hanggang 20. Hindi iyan maliit na numero. Iyan ay isa sa 5 manlalangoy na may dalang sirang mga tagubilin, isang bagay na ayaw ng sinumang lalaki, anuman ang edad o intensyon na magkaanak. Ngunit ang mga benepisyo ng mga berdeng gulay ay higit pa sa pagkamayabong. Sinusuportahan nito ang malusog na produksyon ng mga pulang selula ng dugo. Binabawasan ang pamamaga, pinapabuti ang kalinawan ng pag-iisip at pinapatatag pa ang inyong kalooban. Ito ang uri ng mga pagbabago na hindi mo mapapansin agad, hindi sa isang gabi, kundi sa paglipas ng mga linggo. Isang umaga magigising ka at mapagtatanto mong hindi ka napagod buong araw. Ikaw na ang nangunguna. At kung ang folic acid ang tahimik na arkitekto ng istruktura ng inyong similya, ang susunod na pagkain ay ang bakal at pundasyon sa likod ng lakas ng inyong mga hormone. Hindi ito matatagpuan sa pasilyo ng mga prutas at gulay, at malamang ay kinakain nyo lang ito sa mga espesyal na okasyon. Ngunit para sa mga lalaking lampas, maaaring ito ang nag-iisang pinakamalakas na gatilyo para sa produksyon ng testosterone at similya na inaalok ng kalikasan. Ating alamin. Ngayon, dumako tayo sa isang pagkain na madalas ay para lamang sa mga espesyal na hapunan o magagarang okasyon, ngunit para sa mga lalaking lampas isentao, maaaring ito ang pinakamakapangyarihang natural na gatong para sa testosterone at lakas ng similya ang mga talaba. Naaalala ko pa noong unang beses kong inirekomenda ang talaba sa isa sa aking mga pasyente, si Juan. Siya ay 84, nahihirapan sa mababang enerhiya, kawalan ng gana at isang malalim na pakiramdam na ang kanyang katawan ay bumabagal sa mga paraang hindi niya maipaliwanag. Nang sabihin ko sa kanya na makakatulong ang talaba, tumawa siya. Yung pampagana, pagkain pala yon para sa sigla. Ngumiti ako at sinabi, hindi lang basta pagkain. Isa yan sa pinakasiksik na mapagkukunan ng zinc mula sa kalikasan at kailangan iyan ng katawan mo. Ang zinc ay hindi lang mahalaga. Ito ay esensyal. Kung walang sapat nito, hindi makakagawa ng sapat na testosterone ang inyong katawan. At kung walang testosterone, bumabagal ang produksyon ng similya, humihina ang pagtayo ng ari, at nauubos ang inyong enerhiya. Isang talaba pa lang ay naghahatid na ng higit pa sa inyong buong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc. Ibig sabihin, sa iilang talaba lamang, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito upang muling paandarin ang mga makina ng hormone na matagal nang natutulog. Ngunit higit pa sa zinc ang hatid ng talaba. Mayaman ito sa selenium, copper, omega-3 fatty acids, iron, at vitamin B12 na lahat ay may mahalagang papel sa paggalaw ng similya, sperm motility, kalusugan ng prostata, at pangkalahatang sexual function. Hindi kataka-taka na ang talaba ay itinuturing na aphrodisiac o pampasigla sa loob ng maraming siglo. Sinusuportahan na ngayon ng siyensya ang alam na ng mga sinaunang kultura, hindi lamang ito mga lamang dagat. Ito ay mabisang kasangkapan
para sa pagpapanibagong lakas ng mga lalaki. May mga lalaking nagsabi sa akin na 2 beses lang kumain nito sa isang linggo ay nakaramdam na sila ng pagkakaiba, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Nagsimulang bumalik ang kumpiyansa, nanumbalik ang sigla sa pagitan nila ng kanilang partner at nagsimulang umusbong muli ang panloob na kaalaman na sila ay may kakayahan pa, malakas pa. At ito ang pinakamagandang bahagi, hindi nyo kailangang kumain ng talaba araw-araw. 6 hanggang 8 lang, 2 beses sa isang linggo, ay maaaring magsimulang ibalik ang balanse ng mineral na inaasahan ng inyong katawan. Kung hindi nyo gusto ang talaba, huwag mag-alala. Mayroon akong alternatibong ihahain dahil mayroon pang isang pagkain, isang huling game changer na hindi kailanman isinasaalang-alang ng karamihan sa mga lalaki. Ito ay maliit, madaling hanapin at maaaring isingit sa inyong pang-araw-araw na gawain, ngunit ang epekto nito ay higit pa sa kanyang sukat. Sa katunayan, maaaring ito ang pinakatatagong sikreto para sa pagpapalakas ng testosterone at pagprotekta sa similya pagkatapos ng edad 60. Tingnan natin. At panghuli, pag-usapan natin ang isang pagkaing napakasimple na madalas nakakaligtaan na nilalampasan lamang ng karamihan sa mga lalaki nang hindi namamalayan ang napakalaking kapangyarihang taglay nito para sa kanilang kalusugan, ang mga buto ng kalabasa. Aaminin ko, noong una, akong nagsimulang magsaliksik ng malalim sa mga natural na pampalakas ng kalusugan para sa mga nakatatandang lalaki, hindi agad napukaw ng buto ng kalabasa ang aking atensyon. Ngunit ang siyensya sa likod nito ay hindi maikakaila. Maliit sila, oo, ngunit ang laman nito sa loob ay ginagawa silang isang tahimik na powerhouse para sa suporta sa testosterone proteksyon ng similya at pangkalahatang sigla. Ang maliliit na butong ito ay puno ng zinc, magnesium at makapangyarihang antioxidants. Eksakto ang mga sustansyang kailangan ng inyong katawan habang ito ay tumatanda. Ang zinc, tulad ng napag-usapan na natin, ay nagpapagatong sa pag-unlad ng testosterone at similya. Ang magnesium ay may mahalagang papel sa paggalaw at enerhiya ng similya, at ang mga antioxidants, para silang mga tanod ng inyong mga selula ng similya, pinoprotektahan ang mga ito mula sa oxidative damage na natural na tumataas habang nagkakaedad. Nagkaroon ako ng isang pasyente, isang 70 taong gulang na lalaki na nagngangalang Francisco, na nag-aalinlangan sa paggawa ng mga pagbabago sa kanyang nakasanayan. Ngunit pumayag siyang subukan na magdagdag ng 1 kapat na tasa ng hilaw na buto ng kalabasa araw-araw. Walang kakaiba. Pagkalipas ng 3 buwan, ang konsentrasyon ng kanyang similya ay bumuti ng malaki, at gayon din ang kanyang kalooban, tulog, at maging ang presyo ng dugo. Sinabi niya sa akin, "Doc, hindi ako umasa ng malaki. Pero pakiramdam ko, mas matalas ako, mas tulad ng dati kong sarili." Ang kahanga-hanga rin ay kung gaano kadaling isama ang mga buto ng kalabasa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi mo kailangang lutuin, ihanda o tandaan ang mga komplikadong schedule. Ihalo sa inyong oatmeal, isama sa inyong smoothie, o kainin na lang bilang merienda sa hapon. Mababa ito sa asukal,
mataas sa epekto at perpektong akma para sa isang lalaking nagpapahalaga sa kanyang oras at kalusugan. Kung hindi kayo mahilig sa lamang dagat o gusto nyo lang ng isang plant-based na alternatibo sa talaba, ang buto ng kalabasa ang inyong matalik na kaibigan. Naghahatid ito ng mahahalagang mineral na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang lakas, balansehin ang mga hormon at suportahan ang masiglang kalusugan ng similya ng walang kahirap-hirap. Ngayong alam nyo na ang 5 pagkain, ang tanong ay hindi kung epektibo ba ang mga ito. Malinaw iyan sa siyensya at sa mga kwento. Ang tanong ay handa na ba kayong gamitin ang mga ito para sa inyo? Dahil sa ilang sandali, ipapakita ko sa inyo kung paano pagsasama-samahin ang 5 superfood na ito sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain at kung paano mababago ng ilang minuto lamang sa isang araw ang susunod na kabanata ng inyong buhay. Manatili kayo sa akin. Ngayong alam nyo na ang 5 pinakamakapangyarihang pagkain para sa sigla ng mga lalaki, ang susunod na hakbang ay ang pagsasama-sama ng mga ito sa isang simple at tuloy-tuloy na pang-araw-araw na gawi. Sa paglipas ng mga taon, nakatrabaho ko ang hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at maging 80s. Ang ilan ay dumating na bagsak ang loob, bigo, sa humihinang enerhiya, mababang testosterone o pakiramdam na malayo sa kanilang mga partner. Ngunit ang natutunan ko ay ito tumutugon ang katawan kapag binibigyan ito ng tamang suporta. At kapag ang 5 pagkaing ito ay ginamit ng sabay-sabay, hindi bilang isang dieta, kundi bilang isang pamumuhay, ang mga resulta ay maaaring maging malalim. Hindi ninyo kailangang gumawa ng mga dramatikong pagbabago sa isang gabi. Hindi ito tungkol sa mahigpit na mga meal plan o komplikadong gawain. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng mga pagkaing ito sa inyong araw sa paraang natural. Marahil iyon ay 2 itlog sa umaga na may kasamang ginisang spinach, isang dakok ng walnuts sa kalagitnaan ng umaga, mga buto ng kalabasa na iwiwisik sa isang ensalada o kakainin bilang merienda sa hapon. Talaba 1 beses o 2 beses sa isang linggo kasama ng hapunan. Wala sa mga ito ang sukdulan. Ito ay pare-pareho at pinag-isipang nutrisyon. At ito ay gumagana. Nakakita ako ng mga lalaking gumigising na may mas maraming enerhiya, naguulat ng mas matalas na pag-iisip, mas matibay na relasyon sa partner, at pinabuting mga resulta sa laboratorio, lahat sa pamamagitan ng pagtatalaga sa simpleng pagbabagong ito. At hindi lang ito pisikal. Mayroong mas malalim na pagbabago na nangyayari kapag napagtanto ninyo na kayo muli ang may kontrol, na hindi ang inyong edad ang problema, kundi ang inyong nutrisyon, at iyon ay maaaring baguhin. Noong nagsimula akong mag-specialize sa geriatric care, karamihan ay nag-aakala na huli na para gumawa ng malalaking pagbabago sa kalusugan. Ngunit ngayon, mas marami na tayong alam. Ang inyong katawan ay may kakayahang higit pa sa inaakala ninyo, at ang inyong potensyal para sa sigla ay hindi pa nawawala. Ang 5 pagkaing ito ay higit pa sa mga sustansya. Ito ay mga senyales sa inyong katawan na nagsasabing oras na para gumana, oras na para mamuhay ng lubos muli. Ngunit hindi pa tayo tapos.
Dahil ngayong alam nyo na kung ano ang kakainin at bakit ang huling bahagi ay nasa unahan na. Sa isang sandali, gagabayan ko kayo sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain, isa na madaling magkasya sa inyong pamumuhay at pinagsasama ang lahat ng napag-usapan natin ngayon sa isang makapangyarihan at paulit-ulit na gawi. Kung naisip nyo man kung ano talaga ang kinakailangan upang maramdamang muli na kayo ay kayo mas malinaw, mas malakas at mas buhay, huwag kayong aalis. Tapusin natin ito ng malakas. At ngayon pagsama-samahin natin ang lahat dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang binabago. Kung sinundan ninyo ako hanggang dito, mayroon akong alam tungkol sa inyo, may pakialam kayo. Hindi kayo handang sumuko sa ideya na ang pagtanda ay nangangahulugan ng paghina. Nais nyo pa ring makaramdam na malakas, konektado at puno ng layunin. At dapat lang dahil talagang kaya ninyo. Ang pinagdaanan natin ngayon ay hindi teorya. Ito ay tunay, praktikal na siyensya na hinaluan ng mga dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaking tulad ninyo na bawiin ang kanilang enerhiya, muling buuin ang kanilang kumpiyansa at muling pag-alabin ang kanilang kalusugan mula sa loob palabas. Alalahanin natin sandali kung ano ang hinihiling ng inyong katawan, walnuts upang pasiglahin ang daloy ng dugo at i-optimize ang hugis ng semilya, itlog upang palakasin ang testosterone at protektahan ang inyong semilya mula sa pinsala, mga berdeng gulay upang matiyak na ang inyong DNA ay naipapasa ng malinis at buo, talaba upang punuin ang inyong sistema ng zinc at mga mineral na nagpapanatili ng lakas ng inyong mga hormone, at buto ng kalabasa, isang maliit at tahimik na powerhouse na tumutulong na panatilihing gumagalaw ang inyong semilya, matalas ang inyong isip at balanse ang inyong sistema. Bawat isa sa mga ito ay may halaga, ngunit kapag magkakasama, bumubuo sila ng isang pundasyon para sa sigla ng kalalakihan na mahirap talunin. Sa paglipas ng mga taon, nakakita ako ng mga lalaking nagbago, hindi lamang sa mga numero sa laboratorio o pisikal na lakas, kundi sa kung paano nila dalhin ang kanilang sarili, kung paano sila muling kumonekta sa kanilang mga partner, kung paano sila nagpapakita sa buhay. Iyan ang kapangyarihan ng mas mahusay na pagpili ng pagpapakain sa inyong katawan ng may layunin sa halip na ugali lamang. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita araw-araw para sa inyong sarili. Kaya kung iniisip ninyo kung ano ang susunod na gagawin, magsimula sa simple. Bukas magsimula sa 2 itlog at isang bahagi ng berdeng gulay. Magdagdag ng isang dakok ng walnuts. Magtabi ng isang maliit na supot ng buto ng kalabasa sa inyong sasakyan. Mag-schedule ng talaba 1 beses o 2 beses sa isang linggo. Bumuo ng isang ritmo. Hayaan ninyong maalala ng inyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin. Ito ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibibigay ko sa inyo. Ang inyong katawan ay laging nakikipag-usap sa inyo. Ang pinakadakilang kapangyarihan ninyo habang kayo ay tumatanda ay ang kapangyarihang pumili ang piliing pakinggan ang inyong katawan at ibigay dito ang nutrisyong hinihiling nito sa halip
na bumalik sa mga lumang gawi. Tandaan ninyo, hindi kayo masyadong matanda. Hindi pa huli ang lahat. Ang pinakamagagandang taon ng inyong buhay ay hindi kailangang nasa likuran ninyo na. Maaari pa silang nasa hinaharap kung pipiliin ninyo. Nakita ko na itong mangyari. Maaari kayong makaramdam na mas malakas mag-isip ng mas malinaw at magmahal ng mas malalim. Kailangan nyo lang ibigay sa inyong katawan ang matagal na nitong tahimik na hinihiling. Ang hamon ko sa inyo ay itukunin ang natutunan ninyo ngayon at isagawa ito. Magugulat kayo sa mga magbabago. Dahil kapag sinusuportahan ninyo ang inyong katawan, susuportahan din kayo nito pabalik. Kung nahanap ninyong nakakatulong ang mensaheng ito, mangyaring maglaan ng sandali upang pindutin ang like button. Nakakatulong ito upang mas maraming lalaki na lampas 60 ang makatuklas ng mga kasangkapang kailangan nila upang bawiin ang kanilang kalusugan. I-share ninyo ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang maaaring makinabang. At gusto kong marinig mula sa inyo sa mga komento sa ibaba. Ano ang isang maliit na pagbabago na sisimulan ninyong gawin ngayon? At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na mensaheng ginawa para mismo sa inyo.